kailangan ko raw magbigay ng tuition fee. Tuition fee. Yes. So, yun yung kanilang ginamit na word. Tuition fee. And what is the purpose of this tuition fee? Ayun, para ma-accept daw ako sa grupo nila. Tapos, every week, magbibigay ako sa kanila ng pera. With your admission in this group that you are referring to, what representation did they give you in relation to the challenges that you are experiencing with regards to the release of your shipment? Unang-una, nagbigay ako sa kanila. So, How much is that money? 5 million. 5 million. What is So- the purpose of you giving that 5 million to Small? Yun yung sinabi nila sa akin, ibigay yung 5 million. Susunduin Anong ka nila. kapalit? Anong kapalit ng 5 million na yon? Why are you giving Small 5 million? Yun nga, para mapapasok na daw sa Davao Group, kasi kung hindi ka kasama sa kanila, i-alert nila yung mga containers mo. So, hindi ka makakapag-transaction sa Bureau of Customs. So, sa pagkakaintindi ko, lahat ng players ginawa yun. Binago uli nila yung sistema, nagkaroon ng command center. So, parang sila na lang yung pwedeng mag-alert. Sila lang, pagkakaalala ko, sila lang yung nakakapag-alert na nun. By sila, who are you referring to? Yung command center, yung ComCen. And who are these people behind this command center, Mr. Taguba? Nakalimutan ko na yung... Na-invite din siya sa Senate Blue Ribbon Committee nun eh. Kalimutan ko na yung pangalan niya. If this is an ordinary person, I suppose that she will not be able to do that without somebody who's a big person behind him. Tama pa po ba? Papasok ka ng Bureau of Customs, magtatayo ka ng command center, and then you will have the control to alert the shipments coming into the port. Tama po ba? Somebody must be behind him. Yes, Your Honor. Pero pagkakaalam ko, sila Commissioner Fildon yung gumawa nun eh. Parang hindi naman siya, parang legal na, sa legal, meron bang ano yun eh. You cannot Sa tell batas, whether it is oo. legal or illegal. Yes. Kasi yung ibang yung mga IG, EG, medyo humina na yung authority nila dahil nga yung command center na lang yung nagko-control ng mga alerts. I see. And after this payment of 5 million to Small, ano pong nangyari na doon sa mga transaction nyo, sa shipment nyo sa BOC? So, noong una naayos siya, maganda. Nagkaroon uli ng problema. Tapos, nirefer na naman nila ako, itong sila Tita Nani. Ayun, doon na po natapos yung... Are you referring to the 6.4, no, the 604 kilogram of shabu? Yes, Your Honor. And that is the reason why are you convicted already? Convicted? Yes, Your Honor. I see. May we know ilang taon po ba naging sentensya nyo? Sinintensyahan po ako ng life. Oh Lord. Life sentence. And that is equivalent to 20 years and 1 day to 40 years. Tama, Honorable Flores? How old are you, Mr. Taguba? 33 na po. 33. How long have you been in prison? 6 years. 6 years. Ibig sabihin, nag-umpisa ka makulong 27 years old. Yes, Your Honor. Tama. And if we can bring back those days, anong gagawin mo to be able to avoid this very sad fate that you're going through right now? Siguro hindi ko na pinasok sana tong ano. Sana sa iba ka na lang nagtrabaho, ano? Opo. Is that your honest belief? Sana sa iba ka na lang nagtrabaho? Yes. You are so young. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit, Pulong Duterte, Yes, Your Honor. you did, and Manscarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, oy, may mga na-seize na siya doon daw sa container na pinrocess natin yung nanggaling. So, siyempre, nagulat ako. Tapos, ayun, yun na doon nagsimula yung yung problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Oo. Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan to this date. You lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation.
Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RGC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun, kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Ang hirap mo. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa Tara system. Totoo naman po lahat yun. Nagsabit po ako sa simula pa lang ng Senate hearing. Nag-cooperate na ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng Sergeant at Arms. Yung mga nilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po kilala si Senator Lacson eh. Sarili niyang investigasyon yun eh. Mga nilabas siyang flow chart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery. Kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Palibasa, pinag-text nila ako eh. Lahat ng text ko binigay ko sa kay Senator Lacson. Pina-forensics pa niya sa Camp Crame. Meron pa akong certificate doon. Pero yung Shabu, hindi ko po talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin yan kailanman. Mark, you mentioned in your affidavit that you applied to become a state witness. When was this? Nung na-mention ko po kasi si Pulong, dati, credible witness pa po ako eh, para sa kanila. Bago-bago pa siya na-mention. So nung na-mention ko siya, sa hindi inaasang pagkakataon dahil sa Congress yun, bata pa po ako, sabi nyo nga, hindi ko naman alam i-handle yung situation na yun. So nabanggit ko siya. Lahat ng pangaharas ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordo ng Sergeant at Arms. Pagkatapos kong pagtuturo lahat ng mga taga-BOC na tumatanggap ng tara sa akin. So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. So nag-request ako kay Attorney Fortune na pakisabi na lang na mag-press conference na humihingi ako ng tawad kay Vice Mayor noon na Pulong Duterte. So pagkatapos noon, so yung parang tingin ng tao na nagrekanta ko, hindi nila alam yung totoong nangyari na grabing pangharas sa amin. Pati nanay ko balak nilang patayin. So, the day after yata nun, tumawag hindi ako nagkakamali, kinontak niya si Attorney Raymond Fortune, kinontak ni Senator Lacson para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nung nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil puro nga mga death threat yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, tutulungan niya mabalik yung Sergeant at Arms ko. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family and let's explore the world together, one update at a time.